Pinagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po tumayo. Purihin ang mabuting Diyos. Siya ay dakila, walang katulad, walang kagaya. Sabi ng kanyang salita, awit 23:1, ako ang Panginoon, ang aking pastol, hindi ako mangangailangan. Amen po ba? Ang lahat ng ating kailangan, ipinrovide na ng Panginoon. Tayo pinagpala niya, tayo pinaburan niya, taglay natin ang buhay, binagong buhay na gagaling sa Kanya. At narito tayo para patuloy na pasalamatan ang ating mabuting Diyos. Malakas na palakpak po sa ating Panginoon. Hallelujah! Everybody shout, Hallelujah! Purihin ka, Jesus! Hallelujah! Malakas na palakpak po sa ating Panginoon. Thank you, Jesus. Salamat aming Diyos sa iyong kabutihan. Papurihan natin siya, papuri na nagmumula sa ating mga puso. Dakilain natin ang kanyang pangalan. Sa umaga ito. Tuwing ka, O Diyos, di mangangamba sa kawalan. Pagpapala mo'y laging lahat. Di matatakot sa panganib. Pagkat naririyan ka palagi. Sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyakan lubos. Di napipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti. Purihan natin Diyos. Ikaw ang aking pastol, di nagkukulang sa pagkakas. At ipa, ang kaya mo'y sagana at umaapaw. Sa kawalan, pagpapala mo'y laging daan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Hindi na sa bakit po pagsama mo'y yakan lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Higit pa, sapat na sa lahat kong pangailangan. Higit pa sa lahat kong naasahan. Wala nang mahihilig pa, pagkat ika'y sapat na. Isan pa! Ikaw ang pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo sa gana at umaapag. Sa lahat
Hallelujah. Oh Diyos, dakila ka. Habang hindi karapat-dapat, pagukulan ng habang at wagas mong pagsinta. Habang walang kaya na masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa, aming Diyos. Habang hindi karapat-dapat, pagukulan ng habang at wagas mong pagsinta. Hallelujah. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katilan, kahit minsan di na mahirap ang kabanal at kalwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo. O Diyos, hallelujah. Ang walang salang manunubos sa kulang parusa nararapat sa akin. Salamat, O Diyos. Anong habag sa tulad ko'y igawad ng iyong katwiran at ako'y patawarin. Yakap mo ko sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ko sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di ka. Salamat po, Diyos! O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di na mahirap ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak
katulad, wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, O Diyos, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos, wala kang kagaya. Dakila ka, O Jesus. Po aming Diyos, wala kayong kagaya, wala kayong katulad, O aming Diyos. Dakila ka, O Jesus, mabuting Diyos, sagana sa kagandahang loob. Ang aming Diyos, mabuti, mapagpatawad, maibiging Diyos, purihin ka, O Jesus. Dakila ka, O Diyos, walang katulad. Hari ng mga hari, karapat-dapat ka sa lahat ng papuri, O Diyos. Wala kang kagaya, walang hihigit sa'yo. Papuri, pagsamba, alay sa'yo, O Jesus. Dakilang Diyos, manunubos, tagapagligtas. Purihin ka, O Jesus. Aming Ama, sinasamba ka namin, dinadakila ka namin. Salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong kagandahang loob. Ang lahat ng papuri, aming Diyos, ang lahat ng pagsamba at pagdakila ay alay po namin sa iyo. Sa tanging pangalan ng ating Panginoong Jesus, ang lahat ay sumigaw ng Amen! Hallelujah! Thank you, Jesus! Salamat po, aming Diyos, sa iyong kabutihan sa amin. Hallelujah! Tayo po'y makaupo na. Praise the Lord. Let's give the Lord a clap of praise. Come on, give Him praise, give Him praise, give Him praise. Make a joyful noise to God, for the Lord our God is truly awesome. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Hallelujah. Well, how are you today?
All is well. Pakibati po ang katabi ng 2 thumbs up. You are Charito, blessed and highly favored of God. Do you believe that? Amen. Do you always believe that? Amen. Do you confess that every day? Amen. We should. Let's do that today. Everybody shout, I am Charito. I am Charito. I am blessed and highly favored. I am blessed and highly favored. I am a child of God. Let's give the Lord a clap of praise. Come on, clap your hands to the Lord. Well, praise the Lord. Good morning, good afternoon, good evening, mga kabiyaya. Anumang oras nyo napapanood ang broadcast na ito, ako po, si Bishop Emmy. Kasama ko po si Pastora Jo at ito po ang worship online ng The Lord's Community and EMI Community. And also joining us online, the EMI Online Season 5 students from different parts of our country, Luzon, Visayas, and Mindanao. And also joining us from over 40 international locations. Welcome everyone. Palakpakan po natin si Lord. Welcome everyone. More intentional learning. Learn more and learn it more. If you are watching this broadcast for the first time, please like and follow us on Facebook. Over 100,000 people follow us on Facebook. Please join us and experience the difference. When you follow us on Facebook, don't forget to click the See First button and turn on your notification. If not asking too much, and I know it's not, please subscribe to EMI channel at YouTube. Meron po tayong bago sa social media platform, mga kabiyaya. Para po sa mga TikTokers nating mga kabiyaya, kasama nyo po si Bishop Emmy. Please follow Bishop Emmy on TikTok. Ito po ay para sa ating nuggets of grace. Pira-pirasong biyaya para sa pang-araw-araw na buhay. Mapapanood nyo rin po ang Nuggets of Grace sa Reels platform ng Facebook. Real Grace Nuggets on Reels. Don't forget to like and share po sana, mga kabiyaya. Hindi naman po kayo others. Pagtulong-tulungan po natin ibahagi ang mayamang mensahe ng biyaya sa pamagitan ng platform na ito. Piece by piece, we are reaching them one by one. Real Grace Nuggets on Reels. Please prepare your communion elements, mga kabiyaya, because at the end of this message, we will together do a Holy Communion. Sama-sama at sabay-sabay po nating idideklara ang bisa at kapangyarihan ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ang katas ng ubas ay simbolo ng kanyang banal na dugo. Ang ostya ay simbolo ng kanyang bugbog na katawan. Sa pamagitan ng kanyang banal na dugo, ang ating mga kasalanan ay pinatawad na. Sa pamagitan ng kanyang bugbog na katawan, ang ating mga sakit ay pinagaling na. If you are sick in your body and you are watching this broadcast today, let me be the first one to encourage you. Today is your healing day. Can we say that together? Today is your healing day. One more time. Today is your healing day. We believe that with all of our hearts here at EMI. Today is your blessing day. Today is your miracle day. Today is your healing day. If you believe that, say amen. Palakpakan natin si Lord. Let me also encourage you to worship the Lord with your offering, as it is written, honor the Lord with your wealth. At the end of this broadcast, we will let you know how you can easily give your offering. Palagi ko po itong sinasabi sa inyo tuwing linggo, mga kabiyaya. At sana hindi po kayo napapagod ito marinig, dahil kung ako naman ang tatanungin po ninyo, hindi po ako napapagod palaging ipaalala ito sa inyo ng pagbibigay sa gawain ng Panginoon na hindi po pagbibigay ng kontribusyon, hindi po pagbibigay ng donasyon, hindi po pagbibigay ng ayuda, lalo't higit,
hindi po pagbibigay ng limos. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay isang pagsamba. Genesis 22 tells us that giving is worship unto the Lord. That is why we encourage you to worship the Lord with your offering. Because the truth is, you are not just watching a broadcast. You are worshiping the Lord with us, and giving is an integral part of your worship. The Apostle Paul writes, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. 2 Corinthians 9:7. Palaging tandaan, mga kabiyaya, walang maliit na halaga na hindi makakatulong. Lahat ng halaga, maliit man o malaki, ay mahalaga at makakatulong. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay dapat bukal sa puso, kusang loob, at hindi napipilitan. Just to say this from our hearts here at EMI, thank you for giving to the Lord. Thank you for joining us online. Thank you for watching this broadcast. Thank you also for inviting your friends and sharing this grace-filled and life-changing broadcast. Much, much appreciated. Before we dive into the pool of spiritual learning today, just to let you know, if you are near our worship center here at the very entrance of NLEX, Valenzuela exit, Paso de Blas, Valenzuela City, we would like to invite you to come and worship the Lord with us in one of our 4 services here at EMI, 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., and 3 p.m. Come, join us, and experience the difference. Thank you so much for joining us via online. Maraming salamat din po, mga kabiyaya, sa lahat ng naparito sa loob ng bulwagang ito para sama-sama nating sambahin ang ating Panginoon. Purihin ang Panginoon, palakpakan po natin ang Panginoon. One more thing, for our EMI Online Season 5 students who are joining us today, don't forget to check your attendance at EMI Season 5 classroom. You can see the link on your screen. Please like and comment present. Don't forget to indicate your location as well. Also, remember to do your life application paper, LAP, after the broadcast. Maraming salamat po. We are going to continue our series on The Bible Explains, Part 86. For EMI Online Season 5 students, this is your Session 9. We are very near the end of Season 5. One more session after this one, we're done with Season 5. Next week will be our last session. Of course, all by His grace, for His glory. Can you say amen? Amen. Today, we're going to continue our discussion on discipleship habits, part 2. Let's commit this first to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. This is a beautiful day to worship you in spirit and in truth. And we are so very happy that you have found us in your house today. Thank you for this beautiful day. Thank you for these beautiful people who came here today to worship you. Thank you for the wonderful time of praise and worship. Thank you also for the beautiful people who are watching this broadcast today. We commit to you this learning time, as we always do, and even as we always pray. Everything that will be said and done only for your glory and for the blessing of your people. This we ask, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Let's give the Lord a clap of praise. Hallelujah.
Now let's do a very quick review, mga kabiyaya. We have answered several important questions regarding discipleship habits, such as, what is a habit? A habit is a continual, often unconscious inclination to do certain activity acquired through frequent repetition. We're not going to explain this because we already did last week. Laging tandaan, it is acquired through frequent repetition. How long does it take to form a habit? On average, it takes about 3 to 6 months on a daily basis and 1 to 2 years on a weekly basis. Kaya narinig nyo ang kasabihan, mahirap nang baguhin ang nakasanayan na. Kaya kapag nakasanayan, ang tawag dyan, habit. Habit forming. Na-form na po yung habit at mahirap na yang baguhin. Para mabago mo ang isang habit na na-form, you have to create another habit to replace it. Pero hindi po mawawala ang habit. You have to replace a habit. Pero hindi po siya naturally mawawala once it is formed. How do you form a habit? By frequent repetition. Pag palaging inuulit, nagiging habit. At kapag naging habit, mahirap nang baguhin. And how do you start a habit? By a single act. And how do you start a single act? By a single thought. So nag-i-start sa single thought, nagkakaroon ng single act, and then pag nagkaroon ng frequent repetition, it becomes a habit. Always remember, brothers and sisters, that this is very important to keep in mind. Sow a thought, reap an act. Sow an act, reap a habit. Sow a habit, reap a character. Sow a character, reap a destiny. Your destiny lies on your character. It follows, if you have a good character, certainly you have a good destiny. And your character depends on the habit you formed. Kaya mahalaga pong maka-form ng good habits. Because good habits create good character. And good character guarantees good destiny. And that habit started with a single act. That's why you have to act godly in order to form godly habits. And that godly habits will form a godly character, and a godly character guarantees godly destination. Kaya mahalaga po ang ating mga habits na na-form. At ito po ay na-form by a single act, and that single act starts with a single thought. Kaya mahalaga ang ating kaisipan ay umayon sa salita ng Diyos. Kaya meron po tayong pagbabago ng kaisipan. Tawag natin anakaino, changing of the mind. You change your mind through the Word of God. Ina-align po natin ang ating kaisipan sa salita ng Diyos. We think biblically. Kailangan ang ating isip ay umaayon sa salita ng Diyos. Because if you change your mind, you change your emotion, and eventually you change your action. Because if you change the way you think, you change the way you feel, and eventually you change the way you do things. Kaya mahalaga ang pagbabago ng kaisipan. At ang makapagbabago lang ng ating kaisipan ay ang salita ng Diyos. At ito ay mangyayari kapag nagkaroon ng discipleship habits na na-form. Ito po mga habits na ito ay hindi po idinadagdag sa biyaya ng Diyos. Ito po'y nagagawa lang natin dahil nasa atin na
ang biyaya ng Diyos. Nauna yung biyaya ng Diyos bago naka-form ng habits. Hindi ka mag-form ng habits sa iyong sariling sikap para matanggap mo ang biyaya ng Diyos. Not at all. It is all by His grace for His glory. Remember, 1 Corinthians 15:10. The Apostle Paul writes, "But by the grace of God I am what I am, and His grace to me was not without effect. No, I work harder than all of them. Yet not I, but the grace of God that was with me." Keep this in your mind, mga kabiyaya. If you do it alone, without the grace of God, you get all the glory. If you do it by the help of the grace of God, you get half of the glory. But if it is done by the grace of God, God gets all the glory. Yun talaga ang gusto ng Diyos, na siyang makakuha ng lahat ng kapurihan. Sapagkat sinabi mismo ng Diyos, "I will not share my glory to anyone," because God deserves all the glory, all the praise, and all the honor. If you believe that, say amen. Let's give the Lord a clap of praise for that. Hallelujah. Karapat dapat lang lahat ng kapurihan, kalulatian at karangalan ay mapa sa ating Diyos. Can you say amen? The original sin is pride. The fall of Lucifer is pride. The fall of man is pride. God hates pride. More than any sin recorded in the Bible, God hates pride. In the book of Proverbs, you can read that God listed 7 sins that God hates the most. And pride is the number 1 in the list. Talagang galit na galit ang Diyos sa kayabangan, sapagkat ang mayabang na tao hindi kinikilala ang Diyos, hindi kinikilala ang biyaya ng Diyos, at ang kakauwian ng taong mayabang ay kapahamakan. The Bible says, pride goeth before destruction. Pagkasira, pagkawasak, pagbagsak, sapagkat ibinabagsak ng Diyos ang nagmamayabang. Sapagkat nasusulat, ang nagtataas ng kanyang sarili ay ibinababa ng Diyos. Ang nagbababa ng kanyang sarili, itinataas ng Diyos. Dahil ang Diyos lang ang dapat mapapurihan, mapasalamatan, at maparangalan. Can you say amen? Hindi talino, hindi galing, hindi husay, hindi diskarte. Lahat ito'y kasama sa grasya ng Diyos. Hindi ito natural sa iyo. Kaya matalino ka, kaya magaling ka, kaya madiskarte ka. Kaya ka nakatapos ng pag-aaral. Kaya ikaw ay malakas, malusog, masigla, pinagpala, pinaburan, mahaba ang iyong buhay dahil sa biyaya lang ng ating Panginoon. Sukdulang biyaya ng Diyos. Shout amen. Kaya ang biyaya ng Diyos ay sapat na at higit pa. Can you shout amen? Palakpakan si Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. What discipleship habits you need to form? Always keep in mind, mapo-form lang ito because of the grace of God. We can form it. Ilagay sa isip, kaya ko ito. Kaya mong mag-form ng discipleship habits. After all, you are a disciple. Ikaw ay learner. Sabi ni Jesus, if you continue in my word, then you are my disciples indeed. Tayo po by default ay learners. If you are a believer, you are a learner. The Greek word is matetes, learner, student, pupil. Kaya kung ikaw ay isang mag-aaral ng Panginoon, kailangan ma-develop ang habits na ito. Huwag kang mag-alala, kaya mo ito. Magsimula ka lang sa isang kaisipan, kaya ko ito. Simulan mo sa isang aksyon. Ulitin mo, ulitin mo, ulitin mo. Magugulat ka, naging habit mo na ito.
sapagkat pag na-develop ang mga habits na ito, mga kapatid, mababago ang ating kaisipan, magkakaroon tayo ng magandang pag-uugali, at ang magandang pag-uugali ay magbibigay ng garantiya, isang magandang kinabukasan, pinagpala at pinaburan ng ating Panginoon. Shout Amen! Palakpakan si Lord. Hallelujah! What discipleship habits you need to form? We already discussed the first two, and we're not going to discuss that anymore today. But let me just refresh your memory. Number one, reading God's Word. And number two, hearing God's Word. We need to move on. Number three, studying God's Word. We need to study God's Word. Kung tayo po ay learner, kung tayo po ay student or pupil by default, ang learner ay nag-aaral. Kailangan po i-develop ang habit na pag-aaral. Kaya yun po ay kailangan nating matutunan mula sa salita ng Panginoon. Studying is a bit higher level than reading or hearing. When you read and hear, not necessarily you study. But when you study, you need to read and you need to hear God's Word. But when you study, you need to keep this in your mind. It takes effort. Kaya merong gagawin. Kaya hindi tayo allergic sa gawa. Tulad po ng maling kaisipan at masamang panlasa na iniwanan doon sa mga hindi nakakaintindi ng grasya. Dahil akala nila dahil mayroong biyaya, wala nang gagawin. Mga kapatid, mayroong gagawin. Hindi tayo laban sa paggawa. Mayroong gagawin. Ang hinilalabanan po natin ay yung gawa dinadagdag sa grasya. Nilalabanan po natin dahil mali po yun. Hindi kailangan dagdagan ang grasya ng Panginoon sapagkat ito'y sapat na at higit pa. Dahil nasa iyo na yung grasya ng Panginoon, ikaw ay mayroon ng kakayahang gumawa. Ang grasya, ang ugat, ang gawa ay bunga. Anong nauna? Ugat o bunga? Ugat. Dahil may ugat, magkakaroon ng bunga. Tandaan, hindi kailangan magbunga para magkaugat. Pero kapag may ugat, only a matter of time, magbubunga. Kailangan magsimula sa tamang kaisipan. Kailangan magsimula sa tamang gawa. Ulit-ulitin ang tamang gawa. Magiging habit na ito. At ito'y magpo-form ng isang godly character at ito'y mag-guarantee ng isang blessed, highly favored, and good destiny. Can you say amen? Kapag nag-aaral po tayo, gumagamit po tayo ng ilang mga kasangkapan. Ang tawag po dito, study tools. Kaya kailangan nating isipin kung ano yung mga kailangan natin sa ating pag-aaral. At huwag manghinayang mag-invest sa mga study tools sapagkat ito'y kailangan mo sa iyong pag-aaral. Tandaan, kapag ang iyong kagamitan ay mas mainam ang iyong pag-aaral. Tatanungin ko po kayo, anong mas malalim na hukay? Kutsara o pala? Very good. You are very good. Try this one. Ano ang mas malalim na hukay? Pala o backhoe? Oh, you see? You understand? The more mas maganda ang gamit, mas malalim ang hukay. Kaya huwag manghinayang mag-invest sa panghukay. Sapagkat mas maganda ang panghukay mo, mas malalim ang hukay, mas maraming mina ng katotohanan ang iyong matutuklasan sa salita ng Panginoon. Can you say amen? John chapter 5 verse 39. The Lord Jesus said, "Search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me." I'm reading from the King James Version. The word search
comes from the Greek word erionao. Ito po'y active at ito po'y imperative. Anong ibig sabihin nun? Hindi ito suggestion. It's not a suggestion. It's not just a good idea. It's a command. Inutos mismo ng Panginoong Hesus, saliksikin ninyo ang kasulatan. Pinag-utos mismo ng Panginoong Hesus. It is a command. Search the Scripture. The word search, the Greek word is erionao. It means to look into, isa pa, to investigate, and another meaning of erionao, to study. Ang context po ng John 5:39, if you will remember, John 8:31. If you continue in my word, then you are my disciples indeed. Matetes, meaning learner. So sinasabihan ng Panginoon ang kanyang mga disciples, ang kanyang mga learners, you have to look into the Scripture. You have to investigate the Scripture. And you have to study the Scripture. Now, tignan niyo po ang salin ng New King James Version. Same verse. You diligently study. Not just study, but diligently study. The Greek word is erionao. You diligently study the Scriptures because you think that by them you possess eternal life. These are the Scriptures that testify about me. Yun pong King James, search. Yung New King James, diligently study. You diligently study the Scripture, you thoroughly investigate. Kapag nag-iimbestiga, mayroon po bang ginagawa o wala? Mayroon. Kaya kung mag-iimbestiga ka sa salita ng Diyos, gusto mong malaman, sinong may sulat nito? Sinong sinulatan nito? Bakit isinulat ito? Paano ito isinulat? At marami pang tanong sa iyong kaisipan. Sino si Pablo? Sino si Pedro? Bakit niya sinabi ito? Yun po yung mga gusto mong imbestigahan. Gusto mong tuklasin ng malalim para maintindihan mo ang kasulatan. Anong salita ang ginamit? Anong ibig sabihin ng salitang ito? Anong ibig sabihin ito nung una itong ginamit nung unang panahon? At sa pag-inog ng mga panahon, nagbabago ang kahulugan ng salita. Ano na ang kahulugan ng salita nito ngayon? Ito pa ba ang kahulugan? O nag-evolve na ang meaning ng word? That's why you have to interpret the text according to the correct usage of the word. Ano yung salitang ginamit? Ano ang gramatika na gumagabay sa pagbigkas at pagsulat ng mga salitang ito? At least, hindi naman kinakailangan maging scholar tayo, pero wag tayo maging mangmang, sapagkat ito lang ang tanging kaalaman na tatawid hanggang sa kabilang buhay. Pag-igihin natin ito, sapagkat ang kaalamang ito ay magpakailan-kailan paman. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Bakit kailangan natin gawin ito? Why do we need to do this? Why do we need to thoroughly investigate? Why do we need to diligently study the Scripture? Jesus gave us two reasons, dalawang dahilan ang kanyang binigay sa atin. Mababasa nyo rin po sa teksto na ito. Look at John 5:39 again. You diligently erionao the Scripture. Now look at the next line. Tell me why. Because you think that by them, you possess eternal life. Importante po yung word na think. Because you think. The Greek word is dokeo, meaning confidently know. Because you can confidently know that you have eternal life. Kaya po pinapasaliksik sa atin ang kasulatan para may kumpiyansa ka. Hindi ka biglang nagbabago lang dahil kung ano-anong naririnig mo.
Hindi dahil may narinig kang isang pastor o isang obispo, nagbago na ang posisyon mo. You will be confident in what you embrace, on what you believe, because you study the scripture. Can you say amen? Confidently know that you have eternal life. Now, to have eternal life is one thing, but to confidently know that you have it without a doubt is another thing. Marami mga taong ligtas naman, pero hindi nila alam na ligtas sila. Ang maligtas sa isang bagay, pero yung alam mong ligtas ka, ibang bagay yun. Ang taong may pera at hindi niya alam na meron siyang pera, parehas lang ang damdamin niya sa taong walang pera. Yung taong walang pera, nervyos na nervyos. Ganon din ang damdamin ng taong may pera dahil hindi niya alam na meron siyang pera. Pero iba ba ang damdamin ng taong may pera at alam niyang may pera siya? Iba ba ang kanyang lakad? Iba ba ang kanyang kilos? Confident siya dahil alam niya may pera siya. Ganon din sa spiritual na katotohanan. Kapag alam na alam mo na ligtas ka na at ligtas ka na magpakailan-kailan pa man, at alam mo hindi mawawala ang iyong kaligtasan, merong kumpiyansa sa iyong paglakad sa pananampalataya. May kumpiyansa sa paglilingkod, may kumpiyansa sa pananalangin, may kumpiyansa sa pagsamba, sapagkat ang kumpiyansang ito ay nanggagaling sa salita ng Diyos. Can you say amen? 1 John chapter 5 verse 11 following verses. And this is the testimony. God has given us eternal life. Given. Sa English, past participle. Sa Greek grammar, aorist tense, meaning na ibigay na. Hindi po ibibigay pa lang. Hindi po kasalukuyang ibinibigay. Hindi po present tense. Hindi po future tense. Sa Greek po, aorist tense, meaning simple past tense. Wala nang pagtatalunan, naibigay na. Nasa iyo na. Ang sabi ni Apostol Juan, and this is the testimony. We should have this testimony inside our born-again spirit. God has given us eternal life. Meron na, wala pa? Nasa atin na ang eternal life o wala pa? Nasa atin na. And this life, referring to eternal life, is in His Son. Verse 12. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. He who has the Son has, present tense. Napansin niyo ang progression? Kanina, past tense. Tapos naging present tense. It makes a lot of sense. Bakit? Kung naibigay na, nasa iyo na. Right? Present tense, mayroon na. Sabi sa wikang Pilipino, ang tinatahanan ng anak ay tinatahanan ng buhay. Ang hindi tinatahanan ng anak, walang kabuhay-buhay. Ang buhay ay na kay Jesus. Ang buhay ay na kay Jesus. Wala sa barkada. Wala sa mundo. Wala sa kayamanan. Wala sa karangyaan. Ang buhay ay na kay Jesus. Ang sabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Ang sino mang kumain sa akin, hindi na magugutom. Ako ang tubig ng buhay. Ang sino mang uminom sa akin, hindi na mauuhaw. Ako ang liwanag ng buhay. Ang sino mang lumakad sa akin, hindi na lalakad sa kadiliman. Jesus is our life. Kaya pag wala si Jesus, walang kabuhay-buhay. Ang buhay ay na kay Jesus. Ang buhay ay nasa anak. Sa makatwid bagay si Jesus. Ang buhay ay wala sa ina. Ang buhay ay wala sa iglesia. Ang buhay ay na kay Jesus. Palakpakan natin si Jesus. Hallelujah. Now look at verse 13. I write these things to you. What is the purpose? I write these things to you who believe in the name of the Son of God. Sinulatan yung mga believers, tayo. I write these
things to you who believe in the name of the Son of God. What is the purpose? So that you may know that you have eternal life. Can we read that part together out loud? 1, 2, 3. So that you may know that you have eternal life. One more time. Importante bang alam mo na meron kang eternal life? Kaya isinulat ito ni Apostol Juan. Pwedeng meron ka na hindi mo na malaman at dun mo lang malalaman sa kabilang buhay. Ha! Meron pala akong eternal life? Ngayon ko lang nalaman, nandun ka na sa kabilang buhay. Kaya ipinapaalam sa iyo yan dito pa lang dahil mapapakinabangan mo yan dito. Pakinggang maigi. Kung walang pakinabang yan dito, hindi yan ibibigay dito. Aantayin ka na lang doon sa kabilang buhay, doon na lang ibibigay sa iyong eternal life. Dahil may mga nagsasabi, pag namatay ka, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ang sagot ko, sumalangit ka nawa. Sapagkat doon mo palang matatanggap pag namatay ka. Hindi yun ang teaching ng Bible. Ang teaching ng Bible, buhay ka pa, nasa iyo na ang buhay na walang hanggan. Amen. Bakit? Dahil si Jesus ang buhay na walang hanggan. Pag tinanggap mo si Jesus, meron ka ng buhay na walang hanggan. Paano mo masisiguro na aabot ka sa langit? Dahil pag hindi umabot sa langit, hindi buhay na walang hanggan. Buhay na may hanggan. Hindi umabot eh. Kaya sigurado kang aabot ka sa kabilang buhay dahil ang tinanggap mo ay hindi buhay na may hanggan, kundi buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Amen. Ang Greek word po ng life, eternal life, ay Zoe. Alam po ninyo mga kapatid na ang tinutukoy dito ay eternal life. Kapag ang tinutukoy natural life, bios. That's where we get the word biology, the study of life. Kapag ang tinutukoy ay spiritual life, eternal life, life given to us by Jesus, Zoe yon. At ang Zoe, mababasa nyo sa John chapter 10, verse 10, means fullness of life, abundant life, rich and satisfying life, blessed and highly favored life. In short, Charito life. Palakpakan si Lord. Charito life. Amen. That's why we always say, I am Charito. Because I have been given Charito life. Everybody shout, I am Charito. I am Charito. I have Charito life. I am blessed and highly favored. I am a child of God. If you believe that, clap your hands to the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Meron na po bang eternal life? Wala pa. Ikaw ay meron na. That's why we have this blessed and highly favored life. You can confidently know this because you study the scripture. Again, you can confidently know this because you study the scripture. Now look at John 5:39 again. You diligently study the scriptures. Why? Because you think, dokeo, confidently know, because you think that by them you possess eternal life. Yun po yung first reason why we need to diligently study the scripture. The second reason Jesus gave us, you can also read in the text, John 5:39. Look at the last part. These are the scriptures that testify about me. The second reason is because the scripture testify about Christ. When you diligently study the scriptures, you know Christ in a more profound way, in greater depth. Mas malalim na makikilala mo ang Panginoon. And remember, the more you know Him, the more you love Him, the more you want to serve Him. Yung atin pong service kay God ay overflow ng ating love. The Bible teaches that God
first loved us. Hindi tayo ang unang umibig sa Diyos. Ang Diyos ang unang umibig sa atin. 1 John 4:19. How do we know that? Now, look up here. Look at my eyes. Paano mong malalaman na ang Diyos ang unang umibig sa iyo kung hindi mo pag-aaralan ng salita ng Diyos? Kaya nga yung iba, ang kanilang tema, mahal na mahal ko ang Diyos. Mahal na mahal ko ang Diyos. Ang tema ng Bible, mahal na mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Ang dapat ipagmalaki natin ay hindi yung mahal natin ng Diyos. Ang ipagmalaki natin, mahal tayo ng Diyos. Dahil pag mahal ka ng Diyos, mahal mo ang Diyos. Dahil ang pagmamahal mo sa Diyos ay galing sa pagmamahal ng Diyos sa iyo. We love Him because He first loved us. 1 John 4:19. You cannot contest that verse. Kaya hindi po natin pwedeng ipagmalaki, mahal natin ang Diyos. Ganyan ang ipinagmalaki ni Pedro. Lord Jesus, I love you very much. I am willing to die for you, Lord. Kita nyo nangyari sa kanya. Ipinagkanulo niya ang Panginoong Jesus ng 3 beses. Hindi man lang siya nakalapit sa paanan ng krus nung si Jesus ay ipako sa krus. Nasaan yung mama na nagsabing, handa akong mamatay para sa iyo? Hindi mo na makita. Pero pansinin niyo si Juan. Ang ipinagmamalaki ni Juan, akong alagad na minamahal ni Jesus. Akong alagad na minamahal ni Jesus. Siya lang ang tanging alagad na nakalapit sa krus at nakatayo sa paanan ng krus. Bakit? Sapagkat malakas ang tao nang ipinagmamalaki niya ay ang pag-ibig ng Diyos sa kanya. Amen. Huwag kang aasa sa lakas mo. Baka isang araw ay sumigaw ka. Gusto ko nang bumitaw. Tulad ng inaawit ng iba, gusto ko nang bumitaw. Gusto ko nang bumitaw. Bakit? Yung iba bumitaw na nga. Bakit? Hindi na nila kaya. Hindi na nila kaya ang sakit. Hindi na nila kaya ang kahirapan. Hindi na nila kaya ang pressure. Hindi na nila kaya ang problema. Hindi na nila kaya. Pinapauna ko na sa iyo, talagang hindi mo yan kaya. Si Jesus lang ang ating kalakasan. Si Jesus lang ang ating kalakasan. Magagawa lang natin ito dahil kay Jesus. Siya ang unang umibig sa atin. Minahal niya tayo. Napako siya sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Ibinubo niya ang kanyang banal na dugo para sa atin. Namatay siya para sa atin. Upang sa kanyang kamatayan tayo mamatay kasama niya at siya'y muling nabuhay at sa kanyang muling pagkabuhay, maibigay niya sa atin ang buhay na walang hanggan, buhay na pinagpala, buhay na pinaburan, at buhay na puno ng pagpapala, puno ng biyaya, puno ng pabor, at higit sa lahat, kaligtasan sa piling ng Diyos, magpakailan-kailan pa man. Shout amen. It is important to know that if we study the scripture, we will understand the one who loves us so much that he gave his life for us. Because the scripture as a whole is all about Jesus. Luke chapter 24, verse 44, the Lord Jesus said to his disciples, the context is post-resurrection appearance of Christ. Nagpakita siya sa kanyang mga alagad matapos siyang mabuhay na maguli. Luke 24:44, he said to them, this is what I told you while I was still with you. Everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses, the prophets, and the Psalms. Ito pong tatlo na ito ang 3 major sections of the Old Testament scripture. The law of Moses, the writings of the prophets, and the book of Psalms. No less than the Lord Jesus himself said, everything must be fulfilled that is written about me
in the three major sections of the Old Testament. The writings of Moses, the writings of the prophets, and the book of Psalms. Ang buong kasulatan ay patungkol sa Panginoon. In fact, Hebrews chapter 10 verse 1, the law is only a shadow, while Colossians chapter 2 verse 16 to 17, Christ is the reality. Lahat na nakasulat sa kautusan, referring to the Old Covenant, referring to the Old Testament, ay anino ni Kristo. At si Kristo ang katuparan ng lahat ng ito. The science of it is this: kapag ang ilaw ay nasa likod, ang anino ay nasa harap. Tama po ba? Habang ang ilaw ay nasa likod, ang nasa harap ay ang anino ay ang kautusan. Kapag ang liwanag ay lumipat sa harap, saan pupunta ang anino? Sa likod. Sapagkat dumating na ang liwanag, si Jesus ang liwanag, siya ang ilaw, siya ang reality, saan pumunta ang anino? Sa likod. Yun po yung kautusan. Hindi mo maaring harapin pa ang kautusan. Dahil samantalang nasa harap mo ang liwanag at pinili mong harapin pa rin ang kautusan, tatalikod ka kay Kristo. At yan ay hindi mo maaring gawin kung gusto mong maligtas. Dahil ang kaligtasan wala sa kautusan, ang kaligtasan ay nasa kay Kristo. At dahil si Kristo ay nasa harap mo na, siya ang katuparan ng kautusan. Tinupad ni Kristo ang buong kautusan alang-alang sa atin upang sa pamagitan niya maging perpekto tayo sa harapan ng Diyos. Siya ang ating perfection. Shout amen. When you look at the scripture, you see only Jesus. No one else but Jesus. Nothing else but His grace. Solus Christus. Christ alone. Walang iba kundi si Kristo lang. When you diligently study the scriptures, you see more of Jesus. No more of Jesus. All about Jesus. As you see Him more, you are transformed by His grace for His glory. Now look at the scripture. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. And we, who with unveiled faces all reflect, meaning see clearly the Lord's glory, are being transformed into His likeness with ever-increasing glory, which comes from the Lord who is the Spirit. Natatransform tayo as we, with unveiled faces, see clearly Jesus. And how do we see Jesus clearly? By looking into the Scripture. By studying the Scripture. Natatransform tayo. Ang natatransform po sa atin ay hindi ang Spirit. Ang Spirit po natin hindi nangangailangan ng transformation. Ang ating Spirit is already perfect. Ang ating Spirit is one with Christ. 1 Corinthians 6:17. Our Spirit is holy like God. Ephesians 4:24. And our spirit is like Jesus. 1 John 4:17. Ang ating born-again spirit hindi nangangailangan ng transformation. It is perfect. Holy like God, the Bible says. Ang nangangailangan ng transformation ay ang ating soul. Ang binubuo ng ating soul ay the mind, the emotion, and the will. Kasi kahit born again ka na in your spirit, hindi pa rin po perpekto ang iyong kaisipan. Nakakaisip ka pa rin ng hindi maganda. Hindi pa rin perpekto ang iyong emotion.
nagkakaroon ka pa rin ng damdaming hindi maganda. And if you can be as honest as you can be, hindi pa rin perpekto ang iyong aksyon. Para ito po'y maperpekto, kailangan po ng transformation to be transformed into the likeness of Jesus. Your born-again spirit is already like Jesus. Your soul is being transformed to be like Jesus. And soon and very soon, our body will be transformed to be like Jesus. Sabi po ng Bible. Sapagkat tayo po spirit, soul, and body. 1/3 of you is already perfect. You have no problem with your born-again spirit. It is already perfect before God. Yung soul part, the second part of you is in process. And don't worry about the last part of you. Because the Bible says when we see Him face to face, we will be like Him completely, spirit, soul, and body. Because the Bible says we will be given a new body. The body, like the body of Jesus, we will be given a glorified body. Philippians chapter 3, verse 20 to 21. Ang binabago sa atin ay ang ating kaisipan. At ang makakapagpabago lang ng ating kaisipan ay ang salita ng Diyos. That's why we need to study the Word of God. Acts 17:11. I believe that the Bereans is the best example. Look at the scripture, Acts 17:11. Now the Bereans were of more noble character than the Thessalonians. Why? For they, the Bereans, received the message with great eagerness. What else? Come on, read that part. What else? 1, 2, 3. Examine the scriptures every day to see if what Paul said was true. So hindi sila amen lang ng amen. Tinitignan nila kung yung sinasabi ni Pablo ay naayon sa kasulatan. Kaya dapat ganyan ang damdamin ng mga learners. Nagsusulat ng verse. Tapos pagdating sa bahay, dino-double check. Huwag amen ng amen. Sinabi ng pastor, Acts chapter 29, verse 1. Sagot ang mga membro, amen! Eh wala namang Acts 29. Hanggang Acts 28 lang. Now, wow, mali ka. Sapagkat you do not study the scripture. Kaya mahalagang nag-aaral. Can you say amen? Now, look at this verse from Philip's translation. Same verse, Acts 17:11, from Philip's translation. They, the Bereans, accepted the message eagerly and studied the scripture every day. Hindi po sila mga pastor. Sila po yung mga ordinaryong membro ng simbahan doon sa Berea. Yet nag-aaral sila ng salita ng Diyos. Practically, studying the Bible is for all, disciples, learners, but more particularly for pastors. Because the pastors are tasked to teach the Bible. Responsibilidad kasi ng pastor magturo. For heaven's sake. Ano naman ang ituturo ng pastor kung hindi siya mag-aaral? Palagay ko, hindi naman po siguro kayo uupo sa isang tagapagturo na wala namang ituturo. Sayang ang oras, sayang ang pera. Di ba't hinahanap natin yung pinakamagandang paaralan? Hinahanap natin yung pinakamahusay na guro. Kuminsan sa isang pinakamagandang paaralan, nandun pa rin yung pinakamagaling na guro. Kamisan tinitignan mo sa bulletin board, nasaan yung magaling na teacher? Sapagkat gusto mong mapasailalim ng isang mahusay na tagapagturo. Sapagkat isinasali ng guro hindi lang ang kanyang kaisipan, kundi ang kanyang buhay. Dinuduplicate niya ang sarili niya sa kanyang mga disciples. Kaya kita nyo kapag siya'y nagturo, kamuka ng kanyang guro, sapagkat naturuan siya ng kanyang guro. Ang mag-aaral hindi pwede humigit sa guro, pero pwede siya maging katulad ng kanyang guro, sabi sa Biblia. Kaya ang payo ni Apostol Pablo
sa batang pastor na si Timoteo. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The word study comes from the Greek word ispodazo. Ang translation, be diligent. Sapagkat ito po'y nasa imperative, pautos. Hindi po suggestion. Mag-aral ka kung gusto mo, kung ayaw mo, wag mo. Dahil ayaw mo, di wag mo. Walang ganyan. Sabi ni Pablo, mag-aral ka, pastor. At doon sa mga nanonood sa broadcast na ito, ng mga pastor, utang na loob, mag-aral po kayo. Alang-alang sa inyong kongregasyon na tinuturuan, mag-aral kayo. Kung si Apostol Pablo ay nandito pa sa panahon ngayon, yun din ang sasabihin niya sa inyo, mag-aral kayo. Ha? Palakpakan mo na si Lord. Be diligent, ispodazo. Ano sa Tagalog ang be diligent? Magsipag. Sa pag-aaral ba, kailangan ng sipag? Pag nag-aral kang hindi ka masipag, tawag dyan, school bukol. Basta makapag-aral lang. Gusto lang ng diploma, gusto lang ng certificate, pero wala namang natutunan. School bukol. Tignan nyo ang salin sa New King James Version, 2 Timothy 2:15. Be diligent. So yung salin sa King James na study, isinalin sa New King James, be diligent. Ispodazo, be diligent to present yourself approved to God, a workman who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Study requires diligence, sipag, hard work. Again, tataas na naman ang kilay ng iba. Yung iba magsasalubong ng kilay. At may mga nanonood sa broadcast na ito, may hawak kang labaha at balak mo mag-ahit ng kilay. Huwag muna. Gusto ko lang muna ipaliwanag na kapag nababanggit ang sipag, hard work, hindi ito'y dinadagdag sa grasya. Ito'y resulta ng grasya. Can you say amen? Kaya hindi kami mixture. Full grace kami. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Hindi namin dinadagdagan ng grasya. Kaya nga, full grace. Ang half grace may dagdag. Ang full grace walang dagdag. Bakit? Kasi maliwanag sa amin, ang biyaya ay sapat na at higit pa. Isang beses pa. Ang biyaya ng Diyos ay sapat na at higit pa. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Amen. What do you need in your Bible study? Number one, you need the Holy Spirit. The Holy Spirit is the real teacher. Kung meron man taong tumatayo sa likod ng pulpito at nagtuturo, ginagamit lang po sila ng Holy Spirit para ituro ng Holy Spirit ang gusto niyang ituro sa atin. Now, look at the scripture. John chapter 14, verse 26. But the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things. How many things? All things. And will remind you of everything I have said to you. Ang ating teacher ay ang Holy Spirit. Siya po ang tunay na guro. Nang isulat ang Bible, ang mga nagsulat po nito ay mga taong kinasihan ng banal na Espiritu. Ang subject ng Bible, mga kapatid, ay si Jesus. Ang author ng Bible ay ang Holy Spirit. Ang producer ay ang Ama. The Father is the producer of the Scripture. The Son is the subject of the Scripture. The Holy Spirit is the author of the Scripture. Kung ang author ng Scripture
ang magtuturo ng scripture sa atin, we have the best teacher. Can you say amen? Hindi ba't pangarap natin na sana yung magturo ay yung may sulat ng libro? Kung minsan may mga libro tayong nabasa na talagang napamangha tayo at biglang inanunsyo, merong seminar at ang magtuturo sa seminar ay yung author ng librong nabasa mo. Hindi ba't magbabiyahe ka ng malayo, magbabayad ka ng mahal para mapakinggan lang ng personal ang may sulat ng libro? Because no one knows better than the author. The author of the scripture is the Holy Spirit. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Number 2, you need a learning community. You need a church where everyone learns the Word of God. You need a church where biblical discipleship is primary and everything else is secondary. Now look at the birth of the church, Acts 2:42. They, the 3,000 who got saved and were baptized, they devoted themselves to the apostles' teaching, the primary of discipleship, and to the fellowship, to the breaking of bread and to prayer. This is not to say that fellowship and communion and prayers are not important. They are. But discipleship, learning God's Word, is primary and more important. Why we say so? Because if you study the Word of God, you will have more meaningful fellowship, you will do communion better, and you will pray better. Kaya mahalaga po na tayo na sa isang community na mayroon tayong natututunan. Pag pumupunta ka sa isang church na wala kang natututunan, you are in the wrong church. Because you are just fulfilling religious exercise. At kung walang nadadagdag sa spiritual tank of spiritual learning, your lives will never be transformed. That's why you need to learn the Word of God. Kailangan nasa isang community tayo, meron tayong natututunan. Can you say amen? Number 3, gifted Bible teachers and mentors. You need that. If you want to study the Bible, you need gifted Bible teachers and mentors. Paano ba malalaman, Bishop, kung gifted? Kapag pinaliwanag, lumiliwanag. Pero pag pinaliwanag, lalong lumabo, baka meron siyang ibang gift. Kasi kanya-kanya naman tayo ng kaloob, di po ba? Yung kaloob ng pagtuturo, hindi natural sa kanya yon. Hindi ho yung natutunan sa paaralan. Yung mga iba, mataas din naman ang pinag-aralan eh. May mga letra pagkatapos pa nga ng pangalan. Pero pag nagturo, hindi mo maintindihan. Kasi ang pagtuturo ay kaloob. Kaloob ito ni Kristo sa iglesia, kaloob ng banal na spirito sa mga mananampalataya. Now, merong mga guro, meron ding mga mentors. Anong pagkakaiba ng teacher sa mentor? Listen to this. If you want to learn many things, you need many teachers. But if you want to master one thing, you need a mentor. Decide what you want. Kapag mayroon kang gustong i-master isang bagay lang, you need a mentor to help you master the one thing. Kasi hindi pwedeng master ka ng marami. Pag master ka ng marami, tawag dyan, master siomay. Kasi walang taong master ang lahat ng bagay. Tama po ba? Kaya nga kahit sa pag-aaral, meron tinatawag master's program eh. Yung master's program, pag nag-enroll ka niyan, tatanungin mo muna sa sarili mo, ano bang gusto mong masterin? Merong specific field of learning you want to master. So if you want to master one thing, for example, you want to master the message of full grace, you need a full grace mentor para
ikaw ay guide every step of the way until you reach the point that you know the message of full grace very well. Now, look at Ephesians chapter 4, verse 11. The Apostle Paul writes, it was He, referring to Christ. The context of that you can see in Ephesians 4:8. Yung He po dyan referring to Christ. For it was He who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, some to be pastors and teachers. Now, gusto ko pong titigan nyo na maigi itong verse na nasa inyong harapan. Dahil sa Greek ay ganito ang nakasulat, tos apostolos, tos propetas, tos evangelistas, tos poimenas kai didaskalos. Kung kayo po ay magiging mapagmasid, lahat po ay may article na da, tanging ang teacher lang ang wala. The apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers. Walang the teachers. Kaya sa Greek, poimenas, tos poimenas, kai didaskalos. Tos the pastors and teachers. Ibig sabihin, hindi po separate ang teacher. Ang teacher, ang tinutukoy ay ang pastor. The pastors and teachers. Yan ang pag-intindi sa grammar. Kung nilagyan po ng the teachers or nilagyan ng tos didaskalos, hiwalay ang teacher sa pastor. Kaya ang pastor dapat teacher. Bishop, paano naman po yung teacher na hindi pastor? Yun po, meron yun. Pero hindi po yun ito. Meron pong teacher na hindi pastor. Anong gift niya? The gift of teaching. Kasi may mga believer sa body of Christ, binigyan ng gift of teaching, pero hindi po siya pastor. Meron nun. Pero pag ikaw ay merong gift ng pagpapastor, kailangan teacher ka. Dahil ang number one trabaho ng pastor, turuan ang kanyang kongregasyon. Kaya po, teacher. Ang pastor ay teacher. Pero hindi po lahat ng teacher ay pastor. Bakit? Kasi merong gift of teaching. Aside from a gifted pastor-teacher, God has also placed the gift of teaching in the church. I'll show you the verse. Romans 12:6-7. We have different gifts, the Apostle Paul writes, according to the grace given us. So yung mga kaloob, ayon din sa biyaya. Can you say amen? If a man's gift is prophesying, let him use it in proportion to his faith. If it is serving, let him serve. What's the next line? If it is teaching, let him teach. Yan po yung gift of teaching. Magkaiba po yung gift of teacher sa gift of teaching. Yung gift of teacher na binanggit sa Ephesians 4:11, didaskalos, part po yun ng poimenas. Poimenas kay didaskalos. Ito po ang tawag dito, Doma gift. Gift ni Jesus sa body of Christ. Ito pong Romans 12:6-7, yung gift of teaching, charismata. Gift of the Holy Spirit to the believers. Kaya mga believers na mayroong gift of teaching, they can serve in the body of Christ as a teacher, not necessarily as a pastor. We need that if we want to learn God's word. Can you say amen? So number 1, the Holy Spirit. Number 2, learning community. Number 3, gifted Bible teachers and mentors. Number 4, Bible study tools. Kailangan natin ng mga kasangkapan. God has gifted so many Christian scholars. I want to say that again. God has gifted so many Christian scholars to produce so many Bible tools we can use in our Bible study.
blessing po talaga sa katawan ni Kristo ang mga scholars na ito. Talagang inilagay sila ng Panginoon sa katawan upang maging pagpapala sa katawan ni Kristo. Can you say amen? When you study the Bible, you will be needing the following: different Bible translations. Use them with caution. Kailangan mo yan. Ngayon, kung old school ka, gumagamit ka pa ng black book, you will be needing many black books. Pero kung kayo po ay medyo high-tech ng konti, sa computer ninyo, pwede na po lahat ng translation nandyan. Sa iPad ninyo, pwedeng nandyan. Sa cellphone ninyo, pwedeng nandyan. Medyo kailangan nyo lang matutunan ng kaunti ang operation ng simpleng computer or simpleng operation na hindi kinakailangan IT ka talaga. Kailangan lang may konti kang know-how para gumaang-gaang yung pag-aaral. Merong kailangang study Bibles, concordance. Ang concordance, madaling maghanap ng verse. Itatype mo lang love, lahat ng verse tungkol sa love, o lahat ng verse na nag-appear ang word na love, ibibigay sa iyo from Genesis to Revelation. Kaya magaang pag may concordance ka. Kailangan mo ng Greek and Hebrew interlinear. Now, you will be needing to know how to use that, but at least pwedeng meron ka ng tools, at pag merong seminar how to use that, you can attend. Bible Dictionary. Bible Dictionary, kailangan para yung mga terms sa Bible, mabigyan mo ng meaning. Bible Atlas, mga lugar na binabanggit sa Bible. Kailangan mo ng Bible software. Available na rin po yan sa internet. Kaya malaking bagay kung may internet kayo sa bahay. Kasi kung may internet kayo sa bahay, para kayong mayroong pinakamalaking library sa bahay ninyo na pwede nyong gamitin. Nasa dulo lang ng daliri nyo yan. Itatype nyo lang sa keyboard. Lalabas lahat ng yaman ng pwede mong matuklasan sa pamagitan po ng internet. You will be needing a lot of that. Kailangan mo rin po ng mga books and booklets and e-books. Kaya meron po tayong mga booklets. Over 100 titles na po yan. At ang marami po dyan, kung hindi man po lahat, ay naisali na po sa e-books para po maging available sa inyo, sa cellphone nyo, sa iPad ninyo, sa computer ninyo, para gaang-gaang na po ang pag-aaral. At yung iba po old school pa rin, ay naiintindihan namin. Yung iba po, iPad na. Pero yung lolo mo, yellow pad pa rin. Okay lang yan, lolo. Pwede naman yan. Kung diyan ka komportable, hindi naman po yan masama. Kaya lang, meron ng mas magaang. Kasi kung old school ka, kailangan magpagawa ka sa bahay ng napakalaking mesa para mailagay mo lahat ng libro na kakailanganin mo. Pero kung medyo high-tech ka, kahit po coffee table lang pwede na. Dahil ang nasa harap mo, laptop lang, o nasa harap mo, iPad lang, you can study very well. Katapat lang yan ay Wi-Fi. Meron yan sa mga coffee shop. Bibili ka lang kape. Minsan mas mahal pa yung kape kaysa sa Wi-Fi. Pero malaking bagay na po yan sa pag-aaral. Can you say amen? Para po sa mga full grace pastors and church leaders and workers and full grace enthusiasts, ang Pastors Academy ay nasa online na po. Pastors Academy online via Google Classroom. Ito po ay libre. Once a month lang. Libre. Once a month lang. 2 hours. Once a month. Kasino namang i-invest mo ang 2 hours once a month na ikaw ay makapag-aral ng Pastors Academy first year. Ang topic po ay Grace-Based Hermeneutics. Kahit hindi ka pastor, para lang malaman mo how to study the Bible, how to interpret the Bible, para hindi po tayo malito sa tuwing tayo nakakapakinig ng salita ng Panginoon. Libre po ito. We have extended the registration and added more slots to accommodate more students, and this will start on May 2023. So, inihanda na po namin. Sa Mayo, magsisimula na po ito.
Kaya kung hindi pa kayo nakaregister, mag-register na po kayo, libre po yan. And if you want to join us, please join us. God has provided everything we need to study the Word of God. Wala nang dahilan para hindi mag-aral. Can you say amen? God provided everything we need. Now look at this again. Number one, you have the Holy Spirit inside your born-again spirit. God has placed you in a learning community. God has given us gifted teachers and mentors and provided us so many Bible study tools. Ano pa ba ang kailangan mo? Ano pa ba ang kailangan mo na hindi na ibibigay para mag-aral ka lang? Kaya ko po ay namamanhik sa inyong kalooban. Mag-aral po tayong lahat. Dahil ito lang ang tanging kaalaman na tatagal hanggang sa buhay na walang hanggan. Huwag kailanman manghinayang sa anumang pagod at gastusin sa pag-aaral. Tatapatin ko po kayo, mas magastos ang kamangmangan kaysa sa pag-aaral. Kapag ikaw ay namuhay na mangmang, sisingiling ka nito ng maraming hospital bills sapagkat hindi mo nalaman na sa mga sugat ni Jesus, pinagaling ka na. Amen. Amen. Sisingiling ka ng napakaraming kahirapan at ibabaon ka sa utang dahil hindi mo nalaman na si Kristo bagaman mayaman naging mahirap alang-alang sa iyo upang sa kanyang paghirap, ikaw ay guminhawa. Knowledge is power. Kaya gagawin ni Satanas lahat ng kanyang magagawa para mapigilan kang mag-aral. Kaya sa araw na to, magpasya ka. Gusto kong mag-aral. Gusto kong matuto. Huwag manghinayang. Bishop, may gastos. Lahat may gastos sa buhay. Lahat. Wala naman libre Ang buhay na walang hanggan, mga kapatid, nakarating sa'yo ng libre dahil binayaran ni Jesus. Walang libre. Hindi ka pa nga nagbabayad ng hangin kung pabayaran ng Diyos ang singot. Piso kada singot. Ubus ang pera mo. Libre pa nga ang hangin. Marami pa nga mga bagay na libre. Pati ngiti libre. Kaya huwag kayong magkukuripot sa ngiti. Smile lang ng smile. Lalo na yung may mga dimple. Lalo rin yung may mga pimple. Kasi lalong nakikita ang pimple ninyo habang kayong ngumingiti. Libre ang ngumiti. Masaya sa piling ng Panginoon. Masaya ang maglingkod. Amen. My last verse, Proverbs 4:7. Wisdom is supreme. Therefore get wisdom. Though it cost all you have, get understanding. Huwag manghihinayang. Gagastos ka talaga. Pag-i-invest ka ng pagod, oras at pera. Pero look up here and look at my eyes. Worth it po yan. Pag natutunan mo na ang salita ng Diyos, lalakad ka sa pagpapala at pabor ng Diyos araw-araw ng iyong buhay. Amen? Now let's see them again. Discipleship habits. Let's read them out loud. Ready? Number 1. Reading God's Word. Number 2. Hearing God's Word. Number 3. Studying God's Word. The big idea is, in Christ, I am a believer and a learner. One more time. What is the big idea? In Christ, I am a believer and a learner. Of course, we do not want to end the broadcast without giving you the most important privilege to receive Jesus today and be saved. Today is the day of salvation. Tomorrow may be too late, my friend. Receive Jesus today and be saved. Kung nais mong tanggapin ang Panginoon sa iyong puso,
Taas mo ang iyong dalawang kamay at sumunod ka sa panalangin ito. Maging sa mga narito sa loob ng bulwagang ito. Nais ko po na samahan natin ang ating mga panauhin. At kung ikaw ay baguhan, itong pagkakataong ito para tanggapin mo ang Panginoong Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Taas natin ang ating dalawang kamay. Sumunod tayo sa panalangin ito. Bigkasin mo ang mga katagang bibigkasin ko at isa puso at ariing isang personal mong panalangin. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Itinataas ko po sa harapan ng sino man sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon. Sa loob ng bulwagang ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast, pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumagos sa biyaya at sa bagong natagpo ang pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan si Lord. Amen and amen. Kung tinanggap mo ang Panginoong Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, binabati kita. Welcome to the family of God. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Tayo po'y dumako sa ating pong banal na komunyon. Kunin po natin ang atin pong mga communion elements and let's do this together, mga kabiyaya. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo, gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayun din naman matapos maghapunan, kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Atin po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Jesucristo. Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking idinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Isang beses pa, malakas, sabay-sabay. Ano po ang ating big idea? One more time, out loud. In Christ, I am a believer and a learner. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast.
If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like to ask you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purposely on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community at EMI Broadcast. Maraming salamat po. Stay a bit for more announcement. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ, you are Charito.